Welcome po sa ating YouTube channel. Don't forget to click like or share button. And then of course, kailangan po nating mag-subscribe para po sa ating mga tutorials pa at mga sales na ipopost po sa ating YouTube channel. So ngayon po, ito po yung ating 5,000 pesos piso Wi-Fi build. So ito po ay piso Wi-Fi kit lang. Wala po siyang kasamang access point. So pwedeng piso Wi-Fi system, LPB system, or easy Wi-Fi system. So enjoy lang po kayo sa panonood at ituturo ko po kung paano siya ina-assemble, paano nagpapalit ng Wi-Fi rates, paano magpapalit ng speed, internet speed, limit, pati po yung pagpapalit ng username and password po ng ating piso Wi-Fi kit. Ito po yung mga kasama ng 5,000 pesos po package natin ng piso Wi-Fi kit. So, hindi po included yung access point. So, una, ito po yung power supply. Tapos yung fan, pang exhaust or pang pwede siyang baliktarin. Kasi pag naka-exhaust siya, medyo dumihin yung coin slot. So yan, it's either i-exhaust mo or intake yung pasok ng hangin. So yan, included na dito tong power cord. Tapos, coin slot. Kasama na yan. SD card. Orange Pi 1 or PC, depende sa availability. So sa Orange PC, medyo mag-a-add ng konti. Pero sa Orange Pi 1, dun yung 5,000 pesos. So USB to LAN, Gigabit 3.0, kasama na po yan. And then yung ating custom board, kasama na po yung custom board sa 5,000 pesos. So ang ipapakita ko sa inyo mamaya, yung naka-build na. So yun yung mismong actual na ipadadala. Naka-build na po siya at nakasama na yung license, naka-program na. So ang gagawin nyo na lang po, ilalagay sa box at lalagyan ng access point. So yun na lang po yung kailangan nyo sa ating piso Wi-Fi kit. So sige po, assemble na natin yung piso Wi-Fi kit. Alright guys, so yan, hindi na natin pinakita yung pag-assemble, pero tapusin nyo po yung video dahil doon ko po ipapakita yung pinaka wiring diagram nito pong ating piso Wi-Fi kit. So yan, kung makikita nyo, nagbiblink pa tong isang ilaw, ibig sabihin yan, nagboot pa yung ating system na piso Wi-Fi. So by the way, itong kit po natin, kung mananawa po kayo sa piso Wi-Fi, pwede nyo po siyang ilipat ng easy Wi-Fi, and then pwede nyo rin siyang ilipat ng LPB. So sa picture natin ng LPB, may e-loading na yung e-loading po hindi na po kailangan ng coins.ph. So mag-a-add lang po kayo ng license doon pagka kailangan nyo ng e-loading. So dito naman sa ating piso Wi-Fi na binild, ang kasama po dito ng e-loading kapartner niya ay yung coins.ph. So antayin lang po natin yung bagong release ngayon na update na kung saan ay magkakaroon na ng e-loading na hindi na kailangan ng API ng coins.ph. So yan po guys, ito na po yung ating piso Wi-Fi kit na ganito po yung pag-assemble. So yan, coin slot. Sa coin slot natin, of course, yung power niya, power cord niya, ito yung kasama ng coin slot. And then dito sa baba, ito yung tinatawag na set pin. So ang purpose ng set pin, para pag kahit maghulog kayo ng coin, hindi niya tatanggapin. Yan, kasi kaya hindi niya tinanggap dahil hindi ka pa nagkiklik ng insert coin. Unlike kung tatanggalin mo yan, pag naghulog si customer kahit hindi nagkiklik ng insert coin button doon sa ating portal, tatanggapin niya yung barya. So medyo problema yan. Kukulitin tayo ng customer na hindi gumana yung ating hindi nag-credit yung kanyang hinulog.
So, dito sa ginamit natin, Orange Pi PC, ang pagkakaiba niya lang sa Orange Pi 1, etong pinaka by means of assembly. Wala itong USB na to sa Orange Pi 1. Ito lang isa. So, yung USB tulan, dito yung ilalagay pagka Orange Pi 1. So, ang mga connection ngayon, tapos dito sa ating custom board, kuhanin ko lang yung sample na custom board. So, yan. Sa ating custom board, guys, ito yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Dito tayo. Discuss natin kung ano yung mga ikakabit. So, itong makikita nyo na to. So, old version pala to ng ating old version niya ng custom board. So, ito yung new version. So, ito yung mga sinasaksak dito. Dito guys, kung makikita nyo, may nakalagay na GND, coin, tapos 12 volts. So, dyan yung black, white, and red ni coin slot cord. Tapos, dito naman, yung LED output. So, yung LED output natin guys, pinipin na lang dyan yan. Pinaplug na lang dyan. Kahit magkabaligtad siya, pwede. So, dito yung power supply. Dito yung sasaksak yung power supply, 12 volts. Tapos, dito guys, pwede nyo ring ilagay yung power supply. Kung wala kayo nung, let's say, for example, binili nyo lang sa amin itong custom board. Yun, ang mangyayari, kung wala kayo nung pang-plug dito, pwedeng dito nyo ilagay yung ating supply ng pinaka wifi bendo. So, kung dito naman yung supply nyo, pwede nyo ilagay dito yung fan. And at the same time, meron tayo na USB power. Ito yung power ng OPI natin. So, itong custom board na to, for OPI PC and OPI 1. Ay, OPI PC and RPI. Yung isa naman natin, ito, exclusive lang siya for OPI 1 only. So, ayan. So, ano pa ba? Ang kagandahan nito, meron na rin siyang nakahanda na bill acceptor. Tapos, meron na rin siyang extra pin para sa 12 volts. Ayan, dalawang pair para sa 12 volts at isang pair naman para sa 5 volts. So, tapos dito naman yung set pin. Ayan, dyan, may nakalagay din na set. Ayan. Set. Tapos kung sa easy wifi, pwedeng lagyan ng clear button. Yung pinipindot para ma-clear yung pinaka login. So, yan lang yung mga connection so far na i-discuss natin, yung basic. Kasi hindi to sa 12 volts na pan, may naka-plug na yan. So, ayan, ngayon testingin natin kung working na ba. At the same time, papakita ko rin sa inyo na license yung ating binebenta na PC Wi-Fi kit. Alright guys, so ito na. So, testingin na natin yung ating PC Wi-Fi kit. So, ito yung pangalan ng aking pan-testing na access point. Yan, so dito sa aking cellphone, nag-auto pop up yung portal. So, try natin. Insert coin. So, kung makikita nyo, magbiblink yung insert coin indicator. So, pwede nyo palitan yan. Pwede nyo baligtarin para yung insert coin indicator mapupunta ron sa single color. Tapos, yung RGB natin mapupunta ron sa power indicator. So, ayan, binaligtad ko guys. Ayan, kung makikita nyo, RGB dun sa power indicator, tapos yung nakapirmis na ilaw, single color, yan yung magiging insert coin. So, try ulit natin mag-insert coin. So, yan, umilaw yung ating insert coin indicator. So, pwede na tayo maghulog.
ating Piso Wi-Fi kit. Click go online. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano naman i-adjust yung rates and kung paano palitan yung password. So pupunta lang kayo sa 10.0.0.1/admin. Yan, so lilitaw tong login portal. So ang default password nito ay, ang username ay administrator, tapos ang password ay admin12345. So i-click nyo lang yung sign in. Click sign in. So sa akin kasi nakasave na po eh. Parang napalitan ko na yata to. Try pa rin natin. Admin 1, 2, 3, 4, 5. So kung ayaw, ibig sabihin napalitan na. Napalitan na. So yan, napalitan ko na ng sarili kong password. Pero ito guys, dito yung alisin na natin tong camera. So dito papalitan yung password at username. So kung makikita nyo dito sa taas, yung parang may bilog na to, ito. Bilog tapos parang icon ng tao. Click nyo lang yan, tapos pwede nyo palitan yung first name, last name, and username. So sa username, kung halimbawa papalitan natin ng Ezer, click nyo lang yung submit. So yan yun. Tapos sa password, itong parang may padlock sa taas, upper right. Yan. So current password natin, new password, mapapalitan natin ng Ezer Pogi. So change password. So yun, ganun lang guys magpalit ng password. So bakit mahalagang magpalit ng password? Kasi pag halimbawa may kumunik sa inyo, tapos pinuntahan yung admin panel, nakalagin sila, pwede nilang palitan yung mga settings na nandito sa Piso Wi-Fi. Pwede nilang palitan yung rates, pwede nilang alisin yung license, marami pang iba. So marami silang pwedeng gawin sa inyong bendo kung ma-access nila to. So make sure na yung password nyo at username nyo ay matatandaan nyo. Pero may way naman para ma-recover yun. So ituturo natin sa mga susunod na tutorial kung paano i-recover yung password or paano i-reset. So maraming paraan. Parang 3 or 2. So ngayon, proceed tayo sa Wi-Fi rates. So sa Wi-Fi rates natin, makikita yan dito sa admin panel, upper left, yung 3 guhit na to. Click nyo lang siya para pumunta sa dashboard. And then click nyo yung rates. Yan yung may sign number. Tapos Wi-Fi rates. So antayin lang natin. Medyo loading. So tingin ko itong oo, tama. Kasi ang nangyari kasi dito guys, ito yung pinadala ko sa client tapos hindi kinuha. So yung access token na ginamit ko dito, ang alam ko ay napalitan ko na ng bago yung access token ko. So hindi na to mag-a-appear doon sa mga kit na ibibigay ko sa inyo. So post muna na. So alright guys, so nag-decide ako na ituturo ko na lang kung paano yung gagawin. So sa piso5ph.com account nyo, click nyo lang yung dashboard and then access token, and then i-copy all nyo to yung sa access token nyo. Copy.
Tapos balik kayo sa dito sa admin panel, babalik kayo. Tapos i-click, i-paste nyo lang and then save. Okay. So yan, settings have been updated successfully. So okay na yan. Kung sakaling magkaka-error, pwede nyo siyang i-reboot. So Wi-Fi rates. Wi-Fi. So ayan, changing the rates will require restart for the values to take effect. So kailangan yung i-reboot. Tama ba? Bago mag-appear yung bagong rate. So madali lang naman itong i-reboot. Ituturo ko na lang sa inyo. So ayan, mag-add tayo ng new rates. Walang 15 pesos. So lagyan natin ng 15 pesos. Kung ano man yung gusto nyo. So hindi to standard, pwede nyo itong palitan. So sa coin, lagay nyo kung magkano. So 15 pesos. Tapos kung ilang oras. Let's say, gawin mong 5 hours. Tapos click mo lang yung save. Okay, so lilitaw yan dyan. Yan, 15 pesos, 5 hours. Tapos kung gusto mong i-edit, click mo lang tong parang lapis na ito, na icon, nakatabi ng X. And then, palitan mo lang siya. Let's say, for example, gagawin mong 25 pesos per 1 day. So, click lang ulit yung save. Then, okay. Tapos, sa 3, gusto mo maglagay ng 3 days, new rate, coin, 3. Let's say, gawin mong 50 pesos sa coin. Tapos, yung sa days mo, gagawin mo siyang 3 days. Click mo lang ulit yung save. Yan. And then sumunod, kung babaguhin mo yung 7 days sa 100, gagawin mong 150. Yan, save mo lang ulit. Tapos 30 days kung 300, as is na yan. And then bago mag-effect yan, i-re-reboot mo muna siya. Settings, tapos device. So ayan, nakikita natin dito na yung ating ginagamit na Piso Wi-Fi kit ay license. Ayan, makita nyo, license type, license. So lifetime po yan, hindi po yan basta-basta mawawala unless bawiin ng nagbenta sa inyo. So may mga issue dyan regarding license revoking. So pwede rin na kung may error yung system, alam ko sa ADO nagka-problema nitong mga nakarang araw, pero hopefully ma-fix nila yan. So ayan, click na natin yung reboot para mag-take effect na yung ating pinalitan na settings dito sa Wi-Fi rates. Kukuha lang muna ako ng mga sample, mga coin para ma-reach natin yung 30, 15. So ayan, magkaganyan yan. So balik lang ulit kayo sa portal. So mamaya pagka nag-up na yung system. So makikita nyo guys, pag nireboot nyo, yung pinakita ko kanina na insert coin indicator at saka power indicator, meron siyang ilaw parehas while rebooting. So after mawala ng reboot, matapos na yung reboot, yun, mawawala na yung isang ilaw natin. So ang magiging ilaw na lang yung power indicator. So try natin insert coin. So ayan, kagandahan nito, pwede kang magdagdag. Pwede kang mag-add ng hulog mo habang may oras ka pa. So ayan, 15 pesos, 5 hours. So ayan, nag-take effect na. Tapos 25 pesos 1 day. Okay, 1 day. Tapos baba yung 50 pesos natin. Days. So ayan, nag-effect na po yung ating mga pinalitan sa rates po natin. Click lang ulit natin yung online. Tapos ano pa ba? Punta na tayo ulit sa admin panel.
admin panel yan. Sa admin panel, susunod natin na tuturo ay yung pag-a-adjust ng Wi-Fi rates. Settings. Dito yung adjustment ng rates. Sa global bandwidth, yung pinaka incoming nyo. Let's say for example, ang incoming nyo na Mbps ay 50 Mbps. Tapos ang outgoing nyo, pwede nyo gawing ano na rin, 50 Mbps kung isasagad nyo yung internet nyo para magamit ng inyong bendo. So sumunod, baguhin naman natin yung sa ating Wi-Fi, babaguhin nyo yung speed. So yung minimum, pinakamababang matatanggap ng clients natin, so pwede natin itong gawing 1024, sabihin yan 1 Mbps. So hindi ko na ma-times sa 3 yan, gawin na lang natin 3,000. So kulang siya ng konti para maging 3 Mbps. So minimum 1 Mbps, maximum na pwedeng magamit ni client is 3 Mbps. So i-limit lang natin. So ayan, so sa ngayon, muna natin, try muna natin yung sa kaninang settings para makita nyo rin na mag-take effect bago natin palitan. So speed test. Ay, mamaya ka na baby. Ano muna si daddy, i-video muna. So ayan, try muna natin yung speed test ng ating piso Wi-Fi. So kung nakalimit nga siya ng 2 Mbps pa nakalimit ng default. Ikaw na lang mag-vlog. So yan, nakita nyo yung limit, hindi siya lumagpas ng 2 Mbps. So ibalik natin sa, palitan natin sa hindi, 1.5 Mbps, tama yung kanina. So palitan natin sa 3 Mbps, 60 44, tapos 72 ba? Yan. So save. Alam ko kailangan din tong i-reboot bago gumana. Pero sige, try natin para hindi tayo masyadong magtagal. Speed test. Try natin kung magte-take effect yung 3 Mbps. So yan, yan, nalilimit nga siya. Nag-effect na po, hindi na po kailangan i-reboot. So yan, yung client nyo hindi siya pa pwedeng lumagpas ng 3 Mbps yung magagamit nyo na Wi-Fi. So ang mangyayari niyan, kagandahan niyan, pagsabay-sabay man yung 10 na client mo, kung limited lang yung internet speed mo, pwede mo silang i-limit ng 1 Mbps per user, maximum nila. Pwede mo i-limit ng 50 kbps o half Mbps. So kayo na po bahala dyan kung ano po yung gusto nyo gawin. So kayo naman ng ating system din, parang meron na siyang tinatawag na bandwidth management na specialty ni MikroTik. So do iba pa rin yung kay MikroTik, pero at least meron na to kahit paano. So ano po ba? So yun guys, sa remote. Yung remote natin ay may individual kasi to na na NG-ROC per machine. So ang kailangan niyo na lang gawin, mag-register kayo sa pakita ko na rin dito para sa ating remote, ngrock.com.
Yes. Tama yung sinabi mo na yung bebe. So, sign up. So, madali lang mag-register dito, guys. For example, SR. Tapos, email add. SR. Ayan. Oo. Tama yung mga dinadagdag mong paliwanag. So, password, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Robot. Vlogger ka rin ba? Ay. So, yan guys, nakapag-rate na tayo ng ngrock.com. So, madali na mag-create. So, i-click lang natin yung AUTH. Ito po. Yan. Click nyo lang yan. Click nyo lang siya. Tapos, lilitaw na po yung yan. Lilitaw na tong ito, your tunnel oath token. So, click nyo lang yung copy and then balik kayo sa admin panel para malagay nyo yung remote. Admin panel. Papunta na lang tayo sa admin panel. Admin. Yan. So, yun nga, sabi ko kanina, pupunta lang tayo sa dashboard settings, tapos remote, and then dito natin ipe-paste. Yan, so ipe-paste lang dyan yung pinaka ngrock natin na OTH AUTH token. So, click OK. So, ayan. So, masisave na. So, pag lumitaw tong may green na to, tapos, etong Pisofy app, yan yung i-click nyo para mag-redirect sa portal. Ay, sa admin panel ng inyong machine. So, kahit nasan kayo, malayo kayo, nasa abroad, basta may internet, nasa kapitbahay kayo, or nasa office kayo, pwede nyo ma-monitor yung sales nyo dito. By clicking etong pinaka Pisofy app. So, ayan, makikita nyo dyan yung inyong admin panel ng inyong bendo kahit malayo kayo. So, sales mo, kikita nyo dyan. At the same time, pwede nyo palitan yung rates. Pwede nyo i-remote yung inyong machine. Ano ba? Maglalagay kayo ng promo, i-check nyo kung ilan nakakonect. Magbablock kayo ng nakakonect. So, yan, mga pwede nyong magawa dyan sa remote po natin. So, I think na ibigay ko na po yung mga basic na pwede natin palitan dito sa ating Piso Wi-Fi kit. So, pwede rin eto, tuturo ko na rin guys. Mag-create, once na ma-receive nyo po itong pinaka-bendo o pinaka-Wi-Fi kit. So, better na register na po kayo agad ng account sa pisofyph.com. Yan. So, magre-register kayo ng account dyan. So, ang gagamitin nyo dyan, guys, ay yung email na legit. So, na-open nyo yung email nyo sa Gmail or sa Yahoo. And then, i-message nyo po kami kapag nakapag-create na kayo ng pisofyph.com. Para sa ganon, yung pinaka-license nyo po, maipapasa po namin sa ownership nyo. So, yun po yung pinaka-logic yan. Ayun po. Salamat po kung nag-avail na po kayo sa amin ng Piso Wi-Fi Kit.